So what is up mga ka-cheesy? It's your boy Cheeseburger Moto Vlog back again for yet another epic video. So voiceover lang yung gagawin ko sa video na to kasi mahaba yung process na nangyari sa pagkabit ng KY Pro. And speaking of KY pagkabit or installation ng KY Pro sa helmet natin, sa MT Helmet Revenge 2 natin ang ating gagawin. So now, sa video na to, ayan, i-unbox na natin ulit for like countless times yung KY Pro, no? And I'm flexing the actual unit there sa video na yan. Makinis siya, okay, very good. And right underneath of the, of the upper unit is the manual, the cable, the, ano ba to? I think, takip or something. And then yung actual brackets, merong adhesive, merong declip. By the way, sorry guys kung medyo pause yung boses ko sa video na to, but please bear with me. Ngayon naman yun yung mga velcro tapes para sa actual speakers and velcro tape para sa inner microphone. And lastly, yan yung mic. No? So merong lapel for half face helmet and merong lapel for full face helmet, which is gagamitin ko is yung mas maliit, yung pang full face helmet. And I believe I'm also gonna show it on the video. So yan yung pang full half face helmet. As you guys can see, wag daw, no. Then ayan naman yung pang full face helmet. That's what we're gonna use on our helmet. And those two are the speakers. Alright, cool. So let's see what's gonna happen next. Alright, so I'm also showing the USB type, no? Micro USB, hindi siya type C for the actual connection, whereas for the charging, type C na ang gagamitin. So sa part ng video na to, pinoposition ko na yung magiging pwesto ng pinaka bracket kasi I don't wanna use the clip or the clip thing para sa bracket anymore. I wanna use the the 3M adhesive bracket. So hinahanapan ko siya ng good position, no? Kasi yung bracket na yan, just so you guys know, may curvature din. So better if alam mo yun, itatansya mo yung curvature nung bracket, especially if you're gonna use the 3M adhesive bracket kasi obviously permanent na yon. Itansya mong maigi sa curvature din ng helmet mo. So make sure na na adjacent sila sa isa't isa para smooth yung pagkakalapat, no? And sa part ng video na yan, nilalagay ko na yung 3M adhesive tape dun sa bracket. So ayan, once again, i-check ko din kung lapat na lapat, kung walang uwang sa curvature, no? And also, minimake sure ko na hindi rin siya masyado malapit na sa chin. So, yun talaga nasa gilid pa rin siya tingnan. Kahit na kino-consider yung curvature ng helmet at ng bracket. So, tatanggalin na natin yung upper cover ng 3M adhesive tape. And look at the next thing that I'm going to do. I-heat up ko siya, ilalight up ko siya using a lighter. Para yung curing time is mas mabilis. Kasi if you guys can check out my previous videos, especially yung unboxing video ko, no, sinabi ko doon na yung GRX chin mount na nakakabit sa helmet ko for my camera, hindi ko siya ginamitan ng lighter or hindi ko siya hinirap, hence resulting me to wait 3 days talaga para kapit na kapit at hindi mahulog yung action camera ko. But this one, ginamitan ko siya ng lighter para ihirap ng onte. Then ayan, I'm pressing it down na, no? So I'm applying pressure na, no, para dikit na dikit sa ating or sa sides ng ating helmet. So ayan, now ilalagay na natin yung mga velcro tapes para sa speakers. So yung helmet ko, siya, intercom ready. Well, I think the only advantage of an intercom ready helmet is meron na siyang like crater, no? Para sa speaker ng intercom. While on the other hand, yung mga hindi intercom ready, walang crater. So mag-aano siya ng space, no? Magko-consume siya ng space
sa tengang part ng helmet mo. And that would result to to congestion sa loob ng helmet mo, no? So masikip, masyadong mape-pressure yung helmet mo, matatamaan if hindi siya intercom ready since walang ang uka para dun sa speakers, kasi yung speakers medyo may katabaan. So better if your helmet is an intercom ready helmet. Okay, so nailagay ko na yung dalawang velcro tape para sa speakers. Now ipa-plug in na natin yung micro USB. I think micro USB ata yung tawag dyan, basta hindi siya type C. That's for the actual connection kasi merong hiwalay na port which is type C para sa charging ng KY Pro. Alright, now ilagay na natin yan. Let's see. Okay, I think that's firm. That's not going anywhere. So obviously dalawang speaker, no? So isang mahaba, may mahabang wire, then yung isa mas maikling wire. So obviously mas maikling wire, yun yung mas malapit sa KY Pro unit. Basically sa left side, kasi obviously sa left side mo naman ilalagay, left side ng helmet ilalagay yung unit, yung intercom. Then yung mas mahaba, dun siya sa right side, sa right ear mo, no? So yun na ang ginagawa ko sa mga part na yun. Okay, since may velcro tape na, press mo lang para kapit na kapit. Then ayan, ilalagay na din natin yung what do you call that? Yung velcro tape para sa microphone. Once again, dalawang microphone, meron isang pang full face, meron isang pang half face. But since full face ang helmet natin, gagamitin natin ng full face, yung mas maliit na microphone. But I think they're gonna work the same, no? So that's not gonna be an issue. So na-tape ko na siya sa binaba sa lower right part ng ng bunganga area ng helmet, no? Para hindi masyadong distorted at hindi masyadong malakas whenever I'm talking. So as we tested naman, all goods yung yung voice clarity ko using the intercom, no? Hindi siya masyadong distorted, hindi rin siya masyadong mahina, if you know what I'm saying. So perfect lang yung ganyang position. So ayun, kina-cable management ko mala PC, no? Kasi ayoko nung gulo-gulo, ayoko nung basta salpak lang, gusto ko malinis siya. Kasi for my own benefit din naman yun, para hindi ma-pressure yung ulo ko or what. So nilalagay ko na yung upper padding, no? Yung overhead padding ng helmet ko. And then itatago ko yung wire sa likuran ng ulo ko, yan banda. Tago natin yung wire. Once again, yung wire, kinable management ko yun. Like, inano ko pa siya ulit. Winner tie ko pa siya ulit. Or cable tie, wire tie, or what. So, ayan, malinis. So, as you guys can see, malinis yung pagkakalagay natin. So, ayan, yung cheek padding naman ang ilalagay natin. Ang unahin natin ay yung sa left, I reckon. No, I think sa right. Sa right pala. Yung sa right yung unahin natin. Sinusuksok ko na yung cheek padding ng helmet ko. Let's see. Okay. Alright, so as you guys can see, ayun yung mic, oh. So, medyo malapit pa siya, no, or nakadikit pa siya sa cheek padding. Yung pinaka-mic, ayun, no. As you guys can see. Tapos ayun, pineflex ko din yung position ng speakers. So, nakatago siya sa manipis na tela ng cheek padding, no. And once again, yung helmet ko is intercom ready, kaya hindi gaano mape-pressure yung tenga ko dyan. So, nilalagay ko na yung mga buttons. Ayun guys, if nakikita nyo yung microphone malapit or nakadikit pa siya sa cheek padding, so I think that would help din sa pag-isolate lalo pa ng boses ko, or sa alam mo yun, kumbaga pag-minimize ng noise, ng background noise, ambient noise, or whatever. Tapos ayun naman yung sa left side na cheek padding, so dyan medyo mas mahirap, mas challenging, cause merong wire kang dapat put into consideration, which is yung wire ng connection mismo ng KY Pro unit sa mic and sa speaker. So obviously ayaw mo naman siguro masyado maipit yun, no? Kaya medyo ilalagay mo ng ng kembot sa part na yan. Then ayan, ilalagay din natin yung
chin guard, no, para mas less yung wind noise then whenever we're using the mic of our KY Pro or the mic of my or external mic rather of my action camera. So, ayan na, ilalagay ko na yung external mic ng action camera ko. Once again, if you guys are curious what microphone I'm using, go check out my unboxing videos, my complete motovlogging setup unboxing videos. Andun din yung links sa description box. So, ayan, i-flex ko yung bagong pwesto ng microphone ko. And yung ganyang pwesto na external mic ko, perfect na perfect yan. I mean, so far, perfect siya for me. Since nire-review ko naman yung mga vlogs na nire-record ko. So, hindi siya ganun ka-distorted, hindi rin siya ganun kahina. So, ayun, i-flex ko na dyan yung final output natin, no? So, malinis ang pagkakakabit natin. Successful, very good. Then, ilalagay na natin yung yung pinaka-visor. So, this helmet comes with 2 visors. Ito yung yung default visor when you guys purchase a helmet like this, yung smoke visor. But it also comes with a clear visor. But just so you guys know, this helmet, once again, empty helmet, Revenge 2 is a single visor helmet, no? So, super magaan yung helmet na yan, considering na hindi naman siya carbon. So, ayan, pinaflex ko na yung final output. Very good, very clear, very precise, very aesthetic, and very maangas. Alright, let's appreciate the installment na ginawa natin, no? Bangis, or installation rather. Bangis. Tapos ayun, pinakikita ko sa inyo yung mic ng intercom at yung mic or external mic ng helmet or ng action cam ko. And I guess we're all good now. So that's pretty much it for this video. Thank you mga ka-cheesy sa panonood. And cheeseburger sa akin. Cheese out. Alright.